Yan na. Tapos na yung piping natin sa second fish pan natin. Yan. Yan, hindi ko pa pinatakbo kasi yung PVC cement hindi pa tuyo. At saka dito, hindi pa napupuno. Yan. Yan na. Yan na yung pump ko. Kapag lalapaw na yung tubig sa pump ko, pwede ko na ipandar to. Yan. Yan, bibili na tayo ng siguro 300 pieces. Lagay natin dito. Hindi muna natin lagyan ng yung ano to, yung ceiling niya, yung kapal niya, hindi muna natin lagyan ng katulad ng sa kabila na merong bubong, merong ganito para mag-direct sunlight muna siya, para ma-absorb ng sunlight yung, at saka magkalumutan siya. Pag na may nalumot na to, yan, lagyan na natin ng isda kapag may lumot na. Tapos lagyan din natin ng ito, yung cover. Yan na guys. Ayan natin. Yan na yung magiging breeder natin, oh. Yan. Okay. Na. Sige guys, bukas ulit update ko kayo kapag tatakbo na tong kabila. Yan, simple lang tayo, dahan-dahan, one step at a time. Pag yun, successful na tayo, nag-enjoy tayo, kumikita din. Ayan. So ito, kapag pinirsa mo lang yung sarili mo na itong persahin mo lang yung sarili mo na magtilapyahan ka, tapos wala kang pasyon sa pagtitilapya, wala talaga. Walang mangyayari sa'yo kasi parang hinahabol mo lang profit. Sana hinabol mo din yung enjoyment ng pagkikip ng isda. Yan, dito natin lagay yung breeder natin. Yan, dyan natin lagay siya. Yan yung solo tank niya. Tapos dito yung mga babae, 3. Maliliit lang kasi yung babae. Yung lalaki, single out lang natin siya dito. Tapos dito natin yung breeder, yung breeding tank nila. Ito gagawin natin aquarium to. Tapos dito natin ilagay sila kapag magbe-breed tayo every month. Yan. Tapos dito, lagyan natin to ng itong area na to, lagyan natin ng trapal. Lagyan natin ng yung parang gawin natin tong room. Tapos yung mga gulay ko, ilabas ko yan. Tapos dito ilagay ko yung mga aquariums ng mga fingerlings. Diyan. Gawa tayo ng siguro mga 5
tank na sa makalaman ng pwede 100 fingerlings, 100 or 200. So dyan natin lagay sila. Meron na tayong 1,000 fingerlings na yung selective breed talaga, na yung hindi siya mixed bloodline, yung malaki talaga yung potential na hindi mabansot yung isda mo. Yan. Sa experience ko ng pagiging paghabi ko ng isda, nakikita ko kasi hindi sa pagkain niyang nakabase yung paglaki ng isda. O meron niyang yung parang points yung pagkain, pero yung special talaga na nagkaroon ng ng yung malaking effect sa paglaki ng tilapia is yung bloodline niya, yung genes. Kasi 60% na effect ng growth is genes. Tapos 30% yung tubig, yung quality ng tubig, at saka 10% lang yung pagkain. Ganyan yung composition ng growth ng isda. So kung akala mo na yung lalaki talaga yung isda based sa pagkakain mo, sa tubig mo, is nasa 40% ka lang ng effect nagbe-base. Pero kung nagbe-breed ka, siniselect mo yung breeder mo, ikaw talaga yung nagbe-breed ng tilapia mo, ng mga fingerlings mo. Alam mo na yung genes na ginamit mo sa pag-breed niyan is alam mo talaga na maganda kasi galing sa'yo eh. Tapos hindi ka nagagasto ng bibili ka ng fingerlings. For example, lagay natin ngayon sa area namin dito, 5 pesos yung fingerlings na bentahan doon sa BFAR namin, aquatic fisheries namin dito. 5 pesos per fingerling. E paano kung bili ka ng 1,000 fingerlings? 5,000 na. Pero kapag meron kang breeder dito, yung 1,000 na fingerlings mo, kaya mo yan ng 1 month lang. Kapag yung 3 babae na nagsabay nag-drop, yun, marami ka ng fingerlings. Tsaka alam mo talaga sa sarili mo na maganda yun. Hindi siya yung parang mixed bloodline ba? Kasi yung mixed bloodline, nandyan yung lumalabas yung defects ng isda. Hindi lumalaki, namamatay agad kasi meron silang damage sa internal organs nila, or meron silang parang behavior ba na hindi sila kumakain, ganun. So ganun yung parang percentage ng growth ng isda is 60% is genes, 30% water quality, at saka 10% lang yung pagkain. Yan. So I hope na yung meron kayong natutunan dito sa in-explain ko, yung parang i-share ko lang sa inyo na knowledge. Doon yung sa observation ko na yung nagbubuhay ako ng isda, nag-aquarium ako, yun talaga yung pinaka alam ko sa sarili ko na through experience ko is 60% yung effect ng genes mo sa paglaki ng isda, at saka 30% yung water quality, at saka 10% yung pagkain. So kung plano mo lang na mag-grow out ka lang, plano mo lang na hindi ka magbe-breed, hanap ka ng yung quality talaga na breeder. Hanap ka ng quality na kukunan mo ng similya. Yung alam mo talaga na hindi ka dadayain, kasi hindi mo alam yung kapag wala lang, yung meron kasing mga breeder na hinayaan nila dyan. Kapag nakikita nila na lumalaki, tapos meron ng mga maliliit na fingerlings dyan, kukunin lang nila. Iyon na yung binibenta nila. Hindi nila minomonitor yung breeding ng mga
isda nila. Hindi nila minomonitor kung sino yung father, sino yung mother. Paano kung mixed bloodline yun? Yung ka-bloodline lang yung nagsimilya doon sa itlog ng female. Hindi mo pa yan makikita kapag maliit pa. Ayan, bili ka lang. Tapos kapag nandun na sa pan mo, sisisihin mo yun yung sarili mo kasi bakit lumiliit? Bakit hindi lumalaki yun? Sarili mo na yung sisisihin mo. So, dito, wag kayong ma-discourage kapag nakita nyo bumabansot. Katulad nito, hindi nga ako na-discourage. Meron maliliit, merong namamatay. Kasi hindi ko alam yung source ng saan nila to kinuha. Kasi yung pagbigay sa akin free. Swerte lang ako kasi meron ako nakita dito na malaki talaga. Oh, yan. Yan, hindi ko yan bibenta na ipakain. Gagawin ko yung breeder. Yan, yan siya. Siya lang kukunin ko sa batch na to. Yan, yan yung unusual na size. Sana pag 6 ko niyan, mga 3 months, sana lalaki yan. Lalaki yung kunin ko. Yan siya. You know. Tapos, bibili ako ng 300 dito. Pag kuha ko ng 300, mag 3 months na naman, magsi-6 na naman ako. Merong babae. Kahit sinong babae lang. Pero mas maganda ang babae na lumaki din. Yan yung gagamitin ko naman. 3. Lalagay ko dito. Doon yung lalaki, i-groom ko sila, pakakainin ko ng high protein na pagkain. Bibili ako noon sa pet shop yung merong 50% na crude protein, yung mahalin talaga. Yun yung papakain ko sa kanila. Tapos dito, yung growers lang. Para maganda yung similya natin. Maganda yung similya na magiging produce natin doon sa bibili ng mag-grow out sa atin dito para hindi sila din malugi. Mabilis na kapag mag 3 months na pwede na ibenta ng 5 pieces, 3 piraso. Ganun. So guys, in the future kapag meron na ako ditong nabibreed, i-share ko sa inyo. I-share ko sa inyo yung mga bloodlines na nakuha ko. Sige guys, salamat. Bye.